Magandang araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na mga katulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mangingisda at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan niyo kami sa Agri Dapat! Good day po sa inyo lahat. Ako po si Monchat Laranyo at mga kasama po natin ngayon sa ating today's episode, ang isa sa mga attached agency po ng Department of Agriculture, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o itong PhilMec. Kasama po natin si Executive Director Junicio Boyet Albindia. Good day, sir. Magandang araw po sa ating lahat at magandang araw din po sa ating mga nakikinig. Mga kaibigan, alamin ho natin ano ba ang role ng PhilMec para sa industriya ng agrikultura? Well, ang PhilMec po ay sa madaling sabi ito ay ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ang PhilMec po ang nagpo-provide ng mechanization and post-harvest development para sa ating magsasaka na napaka-importante para sa ating produksyon. Lalo-lalo na ang pangmakinarya na katulong ng ating magsasaka para mapaunlad ang ating ani at kita. Kasi ngayon, sir, di ba, sa mga nakalipas na mga taon, meron pa rin mga gumagamit sa atin ng traditional farming sa bukid. So ngayon, sir, mas makikita natin ngayon yung mga makabagong makinarya na ginagamit nila. Oo nga po, dati ang simbolo ng ating magsasaka ay yung araro at kalabaw. Pero dahil nga po sa mga makabagong teknolohiya natin, dapat po ang ating simbolo na ngayon ay traktora. Dahil alam naman po natin kung wala tayong makinarya na ginagamit para sa ating pagsasaka ay siguradong ang ating produksyon ay napakalaking epekto nito pagka mga traditional pa rin. Halimbawa po yung araro at kalabaw, para maigayak natin ang isang hektaryang tatamnan ng palay ay halos 2 linggo na nagtatrabaho si magsasaka. Samantalang kung traktora po yan, ay kaya po nating ihanda yan sa loob lamang ng maghapon. Okay. Pero sir, yung bang ating mga magsasaka, nag-undergo ba sila ng training o seminar para alam nila kung paano gamitin? Opo, ang PhilMec po ay nagbibigay ng training sa paggamit, operation, at saka maintenance kasi napaka-importante po nito dahil kung walang training kung paano tamang gamitin at sa repair and maintenance ay madali naman pong masisira ang ating mga kasangkapan at isa pa, yung tamang paggamit po, diyan po natin makikita ang efficiency ng isang makina kung tama natin ginagamit ito. Sir, nabanggit niyo yung efficiency. Gaano siya ka-efficient? Paano yung, kumbaga, pag sa gumagamit kasi ng mga kalabaw and yung oras, malaking nagugugol. Sabi niyo nga, ilang araw. And then, kung pag gumamit ka ng makina, at least full day. Paano naman po yung sa pera na ginagastos ng mga magsasaka? Malaki pong bagay yun kasi pagka ang iyong labor requirement ay mataas, kung halimbawa gumagamit ka ng traditional, kumpara po doon sa ating mga traktora, halos 90% po ang masisave mo doon sa resources saka sa oras. Pero sir, ano ba yung mga napamigay na natin? Ito po ba'y libre? Kailangan nilang magbayad? Paano po ang proseso natin dito sa PhilMec? Sa ating pong tinatawag na RCEP po, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, libre po yung mga gamit na pinamimigay natin, yung makinaryang gamit mula sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim, sa pag-aani, pagdadry, pagmimil, libre po yan. At ang kailangan lang po ay sumulat ang ating Farmers Cooperative sa aming tanggapan at ibibigay po namin ang panuntunan kung paano maka-avail sa programa. Isa pa sa proyekto po dito sa administrasyon ay ang pagkakaroon po ng RPS. Ito yung Rice Processing System. Paano pong ginagawa rito ng PhilMec?
Ini-evaluate po namin yan kung ano po bang RPS o yung Rice Processing System ang nararapat po sa isang co-op. Kasi po, katulad po ng RPS 1, ang kayang gilingin nito ay nasa 1.5 tons per hour. So, i-evaluate po namin kung anong capacity ng farmer at nung kanilang grupo at kung gaano kalaking volume ang inahandle nila. Yun po yung ima-match nating RPS sa kanila. Kasi ang RPS po, may kasama rin dryer at may kasama rin pong rice mill. So ano sir ang role ng co-op kung considering ito'y siyempre tinatayo ito, 'di ba? Isang malaking parang warehouse to. Ano ang partisipasyon o bahagi o share ng kooperatiba ng magsasaka at ng PhilMec? Doon po sa RCEP 1.0, ang co-op po natin ang magbibigay lang ng warehouse. Okay. So, yun lalagyan po. Pero ang PhilMec po ang magbibigay ng rice mill at saka ng dryer. Pero ngayon pong RCEP 2.0 na, naihagel po natin sa Kongreso at tumaas po naman ang ating budget, pati po warehouse ay ibibigay na rin po ng PhilMec. Wow! So, sir, pag sa ganyan, magkano ang inaabot natin na? Yung pong RPS 1, kung kasama pati warehouse, aabot po yan ng nasa 20 million, may kasama po yung 12 tons dryer. Pagka RPS 2, ang capacity po nito ay 3 tons per hour at may kasama po itong 24 tons drying facility. Nasa ano po yan, nasa 75. At pagka RPS 3, ang capacity po nito ay 5 tons per hour, may kasamang 36 tons. Drying capacity ay nasa 100M. Sir, paano makakatulong itong mga RPS sa mga kooperatiba ng mga magsasaka? When it comes to income, yung oras nila, losses? Ang problema po kasi sa ating magsasaka, lalo na pagka dry season, wala tayong drying facility, napipilitan po magbenta ng mababa yung ating farmer sa mga traders. Ngayon, kung meron na po silang sariling processing area, katulad may dryer at saka rice mill, at sila yung gagawa nito, ay meron pong additional 30% doon sa kanilang income. At saka isa pa po, hindi na sila mabibiktima ng mababang presyo. Siyempre, kailangan nyo ng monitoring. Kung nagagamit ba siya ng maayos o pinapabayaan. At saka doon sa individuals or yung binibigay nating mga makinarya, paano yun? Pwede pa nilang ipaupa o dapat libre lang din ito o ipahiram nila? Doon po sa ating tinatawag na MOA, Memorandum of Agreement, may nakalagay pong provision doon na kailangan gamitin nila ng tama at para sa mga miyembro po ito. Ngayon, kung halimbawa po hindi nila magagamit ng tama na may misuse o underuse o overuse, may karapatan po ang PhilMec na i-repossess ito at ibigay doon sa mga kooperatiba na may mga katangian para i-maintain o gamitin ng tama yung ating mga makinarya. Yun naman po sa mga RPS, sir. Ganun din po sa RPS, kompleto po, minomonitor po natin yan, tinitrain po natin sila para po gamitin nila ng tama at ang priority po nito ay mabigyan ng enterprise yung ating mga kooperatiba para lalong gumanda ang kanilang ani at kita. Ayun. So mga kaibigan, yan po ang PhilMec. Sir, meron ba kayong mensahe o reminder man lang sa ating mga magsasaka sa industriya? At kung may mga tanong sila, saan po sila pwedeng lumapit sa PhilMec? Go ahead po. Sa mga katanungan po, ay pwede pong ibibigay ko po ang aking telephone number. Kung pera, huwag hihingi ng pera. Magtatanong lang. 0917-507-5033. Ngayon naman po, ang mensahe ko sa ating magsasaka, asahan nyo po ang PhilMec, isang attached agency sa pangunguna ng ating mahal na kalihim Kiko Chu Laurel, ay tutulungan po at lagi nakaagapay para po sa ating mga magsasaka para lalong mapaunlad ang kabuhayan sa pagsasaka. Ang ating pong Pangulo ay laging suportado ang Department of Agriculture at nagpapasalamat po ang buong kagawaran ng Department of Agriculture sa kanyang palaging paggabay at pagsuporta sa ating mga adhikain. Maraming salamat po, Director Boyet Alvindia. Mga kaibigan, antabayan po muli ang iba pang mga episode dito po sa Agri Dapat. Muli ako po si Monchat Laranyo para sa masaganang bagong Pilipinas. Agri Dapat. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Dapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka,
pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayong magtatanim ng kaalaman at aani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sec Kiko Chu Laurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang mga inisyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.